Nagsisimula ang kwento sa isang tagapagsalaysay na nagpapaliwanag na simula noong 1980, ang mga bagyo sa Atlantiko ay naging mas matindi, madalas, at mas tumatagal, na tumaas ng halos 250%. Bagamat mapanganib ang malalakas na hangin at malakas na pagulan, ang pinakamalaking banta ay karaniwang nagmumula sa storm surge. Ngayon sa kasalukuyan, ang isang tropical disturbance ay mabilis na lumakas at naging isang Category 2 na bagyo sa loob lamang ng 24 na oras. Nilinaw nito na hindi biro ang bagyo dahil nagsisimula itong papalapit sa kalupaan malapit sa Aniville. Agad na tumaas ang tensyon nang bumalik tayo sa 2 oras at 14 na minuto bago ang pagtama sa Aniville, South Carolina. Una tayong ipinakilala kay Dakota na nasa telepono at tinatalakay ang kanyang plano na lumabas at bumili ng ilang grocery. Ang taong kausap niya ay malinaw na nag-aalala tungkol sa lumalalang panahon, ngunit binaliwala ito ni Dakota at nanatili sa kanyang plano. Habang palabas siya, nakakaramdam ng pagkabalisa ang kapaligiran at nagsimulang tumindi ang kanyang pagkabalisa. Bigla siyang nabangga ng isang matandang lalaki na nagbabala sa kanya na hindi siya dapat lumabas sa ganitong mapanganib na mga kondisyon, lalo na't papalapit na ang bagyo. Sa kabila ng kanyang pag-aalala, iginiit ng babae na kailangan niya ng mga supply at nagpatuloy bago tuluyang bumalik sa kanyang apartment. Ang eksena ay lumipat sa isang grupo ng magkakapatid na nagsasaya sa kabila ng bagyo. Nagkunwaring nalunod si Ron matapos sumisid sa ilog na nagdulot ng takot sa iba. Nang magsimulang maging seryoso ang mga bagay-bagay, bigla siyang muling lumitaw na nagbunyag na biro lang ang lahat. Pagkatapos nito, pinuntahan niya ang kanyang mga nakababatang kapatid, sina Dee at Will, hinikayat si Will na gawin ang kanyang tungkulin. Gayunpaman, nang malapit nang sumisid si Will, dumating si Mr. Olsen at mabilis na pinigilan sila. Binalaan niya sila tungkol sa mga panganib na nagkukubli sa latian, kabilang ang mga ahas, at iginiit na umalis agad sila kahit na nagbabantay si Dee. Hindi kalayuan doon, nakilala natin si Lisa Fields, isang buntis na paalis sa isang pasilidad habang naghahanda siyang umuwi. Sa malapit, isang lalaking nagngangalang Bob ang abala sa pagpapagasolina ng kanyang truck sa kabila ng malakas na ulan. Tinanong ni Lisa kung bakit pa rin siya nagtatrabaho sa ganitong mga kondisyon at ipinaliwanag niya na gusto ng kanyang amo na matapos ang huling paghahatid bago siya makapagpahinga na nangangako ng karagdagang bayad para sa overtime. Habang nagpapatuloy si Lisa sa kanyang paglalakbay pauwi, tinawagan siya ng kanyang ina, ipinahayag ang kanyang pagkadismaya tungkol sa mga pagpipilian sa buhay ni Lisa, lalo na ang pag-alis ng bahay para sa isang lalaking tuluyang nang iwan sa kanya. Ngunit higit pa riyan, ang kanyang ina ay labis na nag-aalala tungkol sa paparating na bagyo. Binalaan niya si Lisa na isinara na ng mga otoridad ang interstate dahil sa pagbaha at hinimok siyang maghanap agad ng mas mataas na lugar na binibigyang diin na nauubusan na ng oras. Kasabay nito, ipinakilala tayo kay Dr. Dale Edwards na mahigpit na sinusubaybayan ang pag-unlad ng bagyo. Habang sinusuri niya ang datos, isang kasamahan na nagngangalang Greg ang pumutol sa kanya. Matapos suriin ang mga natuklasan ng magkasama, nagbigay si Greg ng isang nakakakilabot na pahayag. Kung mayroon mang bagyong Category 6, ang bagyong ito ay kwalipikado. Sa kanyang mga salita, ang paparating ay hindi lamang isang bagyo, ito ay isang halimaw. Nag-aalala, agad na kinausap ni Edwards ang kanyang pamangkin, si Dakota. Tinanong niya kung mayroon ba itong plano na lumikas o kahit man lang lumipat sa mas mataas na lugar. Nang maging malinaw na wala siyang ginawang anumang tunay na paghahanda, inalok niya itong personal na sunduin siya palabas ng lungsod. Noong una, tumanggi si Dakota, binaliwala ang panganib sa kabila ng kanyang mga babala. Ngunit hindi umatras si Edwards at kalaunan, napilitan siyang sunduin siya. Sa ibang lugar, si Ron at ang kanyang mga kapatid ay nasa sasakyan na ngayon ni Mr. Olsen habang hinahatid sila pauwi. Nang makarating sila at naayos na ang kanilang mga tahanan, naging mausisa si Dee kung gaano talaga kaligtas ang bahay. Nagtanong siya tungkol sa mga bintana, iniisip kung kakayanin ba ng mga ito ang lakas ng bagyo. Buong kumpiyansang tiniyak siya ni Mr. Olsen, ipinaliwanag na ang bahay ay nilagyan ng reinforced glass, waterproof wiring, at maging isang backup generator, mga pag-iingat na personal niyang inilagay. Pagkatapos, bumaba siya sa basement kung saan naghahanda na ang kanyang asawa. Pagbalik kay Lisa, lumalala ang sitwasyon. Desperadong naghahanap siya ng ligtas na lugar, ngunit bawat gusaling kanyang madadaanan ay nakakandado. Sa kalagitnaan nito, muling tumawag ang kanyang ina, ngunit biglang naputol ang koneksyon. Halos kaagad, naging nakakatakot ang kapaligiran. Nagsimulang sirain ng malakas na hangin ang mga bubong ng mga gusali at nagsimulang gumuho ang mga hadlang sa tubig dahil sa pressure. Sa loob ng ilang sandali, bumaha ang malalaking alon ng tubig baha sa lungsod. Habang sinusubukan ni Lisa na tumakas, nakasalubong niya si Bob na agad na nagsabi sa kanya na lumingon.
Nakinig siya, ngunit mabilis na nawalan ng kontrol ang mga bagay-bagay. Sinubukan ni Bob na gamitin ang kanyang truck upang harangan ang paparating na baha, ngunit na-stop ang sasakyan ni Lisa. Kasabay nito, ang bahay ni Dakota ay sinalanta ng pagtaas ng tubig, tulad ng marami pang iba sa lugar. Pagbalik sa bahay ni Mr. Olsen, napansin ni Ron at ng iba pa ang tubig na naipon sa kanilang likuran at sinubukan siyang bigyan ng babala, ngunit nanatili siyang labis na kumpiyansa sa kanyang pinatibay na salamin. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang kumpiyansang iyon, naging labis ang presyon at nabuwag ang mga bintana. Si Lisa, na nakakulong pa rin, ay nahihirapang makahanap ng daan palabas, habang ang truck ng langis ni Bob ay nawasak ng lakas ng baha. Dahil sa pagbangga, nabuksan ng tangke na naging sanhi ng pag-agos ng langis sa tubig. Upang palalain pa ang mga bagay, may biglang gumalaw sa ilalim ng tubig, isang pating. Sa isang desperadong sandali, sumigaw si Lisa para humingi ng tulong at sa kabutihang palad, isang dumaan na nagngangalang Scott ang nakarinig sa kanya. Sumugod siya upang tumulong ngunit napagtanto niyang naipit siya sa loob ng kanyang sasakyan ng mabibigat na sanga. Tinawag niya ang kanyang kasama, si Jimmy, at hiniling dito na magdala ng pamutol para mailigtas siya. Ngunit bago pa man makabalik si Jimmy, bigla siyang nawala. Nang maramdamang may mali, pinuntahan siya ni Scott upang tingnan, ngunit natuklasan niyang inaatake ng pating si Jimmy. Nakita ni Dakota ang panganib at sinubukang balaan ang lahat, ngunit huli na ang lahat. Ibinaling ng pating ng atensyon nito kay Bob na agad itong napatay. Naging biktima rin si Scott sa harap mismo ni Lisa na iniwan siyang walang magawa. Samantala, nagpa siya sina Mr. Olsen at ang kanyang asawa na lumipat sa isang mas maliit na kalapit na istruktura, walang kamalayan sa kung ano ang nakatago sa tubig. Nakita ni Ron at ng iba pa ang pating, ngunit walang oras para tumugon. Biglang may naramdaman si Rachel sa ilalim niya at sa loob ng ilang segundo, nagsimula ang pag-atake. Hindi siya nakaligtas habang si Mr. Olsen ay desperadong lumalaban upang manatiling buhay. Nagawa niyang maabot ang kanyang sasakyan, iniisip na ligtas siya, ngunit hindi pa rin nagtatapos ang bangungot. Isa pang pating ang sumalakay, na nagpapatunay na malayo pa sa katapusan ng panganib. Pagbalik kay Lisa, desperadong nagmakaawa siya kay Dakota para sa tulong, na nagpapakita na siya ay buntis at wala ng ibang pagpipilian. Si Dakota, na halatang nahihirapan na gumawa ng desisyon, ay nag-alangan noong una, hindi sigurado kung ano ang magagawa niya sa isang sitwasyon na tulad nito. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nakapagdesisyon siya at nagpas siyang tumulong. Mabilis siyang kumilos, ngunit nakagawa siya ng pagkakamali at nadulas siya mula sa bubong at muntik ng mahulog. Ganun pa man, nagawa niyang makabangon at may angat ang sarili. Dahil sa determinasyon, sinimulan ni Dakota ang pagtawid sa mga kalapit na istruktura, maingat na lumipat mula sa isang gusali patungo sa isa pa habang ang mga pating ay patuloy na umiikot sa ibaba. Nang sa wakas ay marating niya si Lisa, hindi siya nag-aksaya ng oras. Sinimulan niyang putulin ang mga sanga na nakaharang sa kanya sa loob ng kotse at pagkatapos ng isang tensyonadong pagpupumiglas, matagumpay niyang napalaya ang sarili at tinulungan siyang makapunta sa ligtas na lugar. Samantala, si Dr. Edwards at ang kanyang koponan ay patuloy pa rin sa pagkilos, sinusubukang makarating kay Dakota. Ngunit habang papalapit sila, napagtanto nila na ang sitwasyon ay mas malala kaysa sa inaasahan. Ang mga malalaking puting pating ay gumagala na ngayon sa mga binahang kalye na ginagawang mas mapanganib ang misyon ng pagsagip. Pagbalik sa bahay ni Mr. Olsen, patuloy na tumataas ang antas ng tubig at ang pinakamalaki na dapat nilang ikabahala ay hindi na ang baha, kundi ang mga pating. Sa pagtatangkang pigilan sila, sinubukan ni Dean na i-secure siya sa tabi ng mga pinto. Ngunit habang ginagawa niya iyon, ang kanilang pinakamatinding kinatatakutan ay naging katotohanan. Isang pating ang pilit na pumasok sa loob habang siya ay nasa ibabaw pa ng tubig at nang magsimula siyang kumawala sa kanyang pagkakahawak, sumugod si Ron papasok sa tamang oras upang hilahin siya pabalik sa ligtas na lugar. Nang makita kung gaano kasama ang mga bagay-bagay, nakaisip si Ron ng isang mapanganib na plano sa pagtakas. Hindi kumbinsido ang kanyang mga kapatid, ngunit dahil wala ng mas magandang pagpipilian, pumayag silang sumang-ayon dito. Kasabay nito, nagsimulang maramdaman ni Lisa ang pressure ng kanyang pagbubuntis. Malapit nang mabasag ang kanyang tubig. Mabilis na umakyat si Dakota sa bubong upang maglagay ng distress signal, umaasang may makakakita sa kanila. Pagbalik niya, hiniling ni Lisa sa kanya na tingnan kung handa na siyang manganak. Nagulat si Dakota ngunit ginawa niya ang sinabi sa kanya para lamang mapagtanto na nagsisimula ng lumabas ang sanggol, ngunit hindi pa sapat para sa isang ligtas na panganganak. Sa ibang lugar, inilipat ni Dr. Edwards at ng kanyang grupo ang kanilang focus sa pagsagip sa pinakamaraming tao hanggat maaari. Alam nilang maaaring sila na lamang ang natitira upang tumulong. Pagbalik sa mga bata,
Habang naghahanda silang kumilos sa kanilang plano, biglang lumitaw si Mr. Olsen, buhay ngunit malubhang nasugatan. Nang gabing iyon, lumala ang kondisyon ni Lisa habang siya ay nagsisimula ng manganak. Sinikap niyang kumapit, umaasang darating ang pagsagip sa tamang panahon. Nakaisip si Dakota ng ideya na lumilikha ng mga panginginig sa tubig para takutin ang mga pating na nagbigay sa kanila ng pagkakataong makatakas. Samantala, sumiklab ang tensyon sa pagitan ni Ron at Mr. Olsen nang akusahan siya ni Ron na tinangka niya silang iwan ng mas maaga. Itinanggi ito ni Mr. Olsen, ngunit ang kanyang agresibong tugon ay lalo lamang nagpalala sa sitwasyon. Ang pagtatalo ay naging pisikal at sa gitna ng kaguluhan, si Mr. Olsen ay itinulak sa tubig kung saan siya ay agad na inatake ng isang pating. Gamit ang isang distraction, tumungo si Ron sa basement upang mangalap ng mga supply at anumang bagay na maaaring gamitin bilang sandata. Ngunit sa kanyang paglabas, sumabit ang kanyang damit at nakaharap ang isang pating. Sa kabutihang palad, nagawa niyang makatakas sa tamang oras. Pagbalik kina Lisa at Dakota, ang tubig ay bumaha na ngayon sa kwarto. Sinubukan ni Dakota na gamitin muli ang paraan ng panginginig, lumangoy palabas upang paganahin ito, ngunit mabilis na sinira ng isang pating ang aparato. Sinubukan niyang lumangoy pabalik, ngunit nalaman niyang napapaligiran siya. Pagkatapos ng isang nakakakabang sandali, naghiwa-hiwalay ang mga pating na nagbigay sa kanya ng sapat na oras upang makarating sa isang kalapit na bangka. Papalapit na ngayon si Dr. Edward sa Annieville, lubos na batid ang nakamamatay na banta na naghihintay sa tubig. Sa loob ng bahay ni Dakota, nataranta si Lisa nang magsimulang gumuho ang istruktura. Dahil wala nang natitirang oras, nagpasya siyang ipanganak ang sanggol doon mismo. Ngunit nang malapit na siyang manganak, gumuho ang gusali. Napilitan siyang ihulog sa tubig, kung saan kahit papaano ay nagawa niyang manganak, ngunit ang dugo ay mabilis na nakaakit ng mas maraming pating. Sumugod si Dakota upang tulungan siya habang naghahanda si Lisa na ipagtanggol ang sarili. Nang sumugod ang isang pating, nagawa ni Lisa na lumaban at saktan ito. Habang sinusubukan niyang abutin ang kanyang sanggol, isa pang pating ang palihim na lumapit sa likuran niya, ngunit napatay ito ni Dakota gamit ang isang armas. Sa ibang lugar, sinubukan ni Ron at ng kanyang mga kapatid na akitin ang mga pating sa isang bitag gamit ang isang homemade na bomba, ngunit nabigo ang kanilang unang pagtatangka. Sinubukan nilang muli sa pamamagitan ng paglikha ng mga vibrations, ngunit sumabit si Ron sa isang kawit. Mabuti na lang at nakalaya siya bago pa man dumating ang isang pating. Pagbalik sa tubig, sa wakas ay narating ni Lisa si Dakota, ngunit nang subukan nilang tumakas, isang pating ang sumalakay sa kanilang bangka. Sa kritikal na sandaling iyon, dumating si Dr. Edwards at ang kanyang pangkat upang tumulong, ngunit kahit na noon, mabilis silang nabigla ng mas maraming pating ang lumapit. Nang tila wala ng paraan para tumakas, isang napakalaking puting pating ang biglang lumitaw at inatake ang iba pang mga pating na nagbigay sa kanila ng maikling panahon para makatakas. Kasabay nito, sa wakas ay nagtagumpay si Ron at ang kanyang mga kapatid sa kanilang plano gamit ang kanilang bomba upang patayin ang pating sa loob ng bahay. Nang tuluyang maging malinaw ang daan, sina Dakota at Lisa ay nailigtas ni Dr. Edwards at ng kanyang mga tauhan na nagdala sa kanila sa isang mas ligtas na lugar. Ngunit nang sa tingin niya ay tapos na ang bangungot, napansin ni Greg ang isang bagay na mas malala pa sa abot tanaw. Isang mas malaking bagyo ang paparating at dito nagtapos ang pelikula. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.